Doktora Reyes, emergency po. May dumating na bagong pasyente, aksidente sa sasakyan. Napapitlag si UE Alana Reyes sa tawag ng nurse. Iniwan niya ang kasalukuyang pasyente, isang munting sanggol na mailagnat, at mabilis na tumakbo patungo sa emergency room. Ang kanyang puting uniforme ay bahagyang kumakaway habang lumilikha siya ng sariling hangin sa kanyang pagmamadali. Ang mga hiyawan at tunog ng mga kagamitan sa pagliligtas ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya, isang kaguluhan ang bumungad. Mga nurse na tumatakbo, mga stretcher na dinadala ang mga biktima, at amoy ng dugo at disinfectant na sumalubong sa kanyang ilong. Nakita niya ang isang lalaking halos hindi na makikilala dahil sa dami ng dugo at gasgas sa mukha. Nakahandusay ito sa stretcher, walang malay, ang ulo ay may malaking sugat. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay matatag sa kabila ng pagkabigla. Nawalan daw po ng kontrol sa manibela, doktora. Kritikal ang lagay, sagot ng isang paramedic. Lumapit siya, hinanda ang sarili para sa pinakamalalang sitwasyon. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sa paghawak ng mga sugat, sa pagtahi ng laman, sa pagliligtas ng buhay. Hindi niya alintana ang dugo. Ang tanging nasa isip niya ay ang pasyente. Pero nang linisin ng isang nurse ang mukha ng lalaki, unti-unting lumitaw ang mga tampok nito. Ang matangos na ilong, ang hugis ng labi, ang pamilyar na balangkas ng panga. Nanlamig si Alana. Huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito maaaring mangyari. Parang isang masamang panaginip na bumalik sa tunay na buhay. Ang lalaking nakahiga sa harapan niya, halos hindi na humihinga, ay ang mismong lalaking nagwasak ng kanyang mundo 5 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking pinilit niyang kalimutan. Si Marco de la Cruz. Naroon pa rin ang marka sa kanyang pisngi, isang maliit na peklat mula sa isang aksidente noong bata pa siya, isang detalyeng tanging siya lang ang nakakaalam. Ang nakakulong na hininga ni Alana ay unti-unting kumawala. Gusto niyang tumalikod, lumayo, itanggi ang lahat. Ngunit siya ay isang doktor. At ang lalaking ito, sa kabila ng lahat, ay isang buhay na kailangan ng kanyang tulong. Isang buhay na nakasalalay sa kanyang mga kamay. Pinilit niyang ikulong ang emosyon sa pinakasulok ng kanyang puso. Nagsuot siya ng guwantes at maskara. Stable ba ang pulso? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Walang makakahalata. Walang sinuman ang dapat makaalam. Ang Marco na ito ay hindi ang Marco na kilala niya. Ito ay isang pasyente. Walang iba. Ilang oras ang lumipas, pakiramdam ni Alana ay ilang taon na siyang nakatayo sa operating room. Ang bawat tahi ay tila isang tahi rin sa kanyang pusong muling sumasakit. Ang bawat patak ng dugo ay nagpapaalala sa lahat ng luha na kanyang iniyak noon. Sa wakas, tapos na ang operasyon. Matagumpay. Ngunit ang pakiramdam niya ay tila nadurog siya. Inilipat si Marco sa isang private room sa Pinagmasdan siya ni Alana mula sa salamin ng nurse station. Ang kanyang anak na si Ella, 5 taong gulang, ay ang tanging buhay niya ngayon. Si Ella, na hindi kailanman nakakilala sa kanyang ama. Si Ella, na ang buhay ay nabuo mula sa isang pag-ibig na nagtapos sa sakit. Hindi pwedeng magising si Marco at alalahanin ang lahat. Hindi pwedeng masira ang tahimik na mundo na pinilit niyang buuin para sa kanilang dalawa ni Ella. Doktora, gising na po ang pasyente, sabi ni Nurse Bea, ang kanyang kaibigan at pinagkakatiwalaan. Pero mukhang wala pa rin siyang maalala. Mabilis na pumasok si Alana sa silid. Lumapit siya sa kama, huminga ng malalim. Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang pagkilala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alana. Ang utak ni Marco ay tila binura ang lahat ng sakit, lahat ng alaala. Ito ba ang sagot sa kanyang mga dasal, o isang bagong pagsubok? Kamusta ang pakiramdam mo, sir? Tanong niya, ang tinig ay malumanay, propesyonal. Tinitigan siya ni Marco. Ang kanyang mga mata ay gumala sa buong silid, na tila naghahanap ng pamilyar na bagay. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Alana. Sino ka? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay garalgal. Kumalas ang isang bahagi ng puso ni Alana. Masakit. Ngunit, sa isang kakatwang paraan, nakahinga siya ng maluwag. Ako si Idri Reyes. Ang doktor mo. Walang anumang bakas ng pagkilala sa mga mata ni Marco. Ang kanyang pagkawala ng memorya ay tunay.
Ligtas siya. Sa ngayon, sino ako? Tanong ni Marco, puno ng pagkalito at takot. Tinitigan siya ni Alana. Ang sakit ng nakaraan ay nagbabadyang bumalik, ngunit pinigilan niya. Ito ang kanyang pasyente. At kailangan niya ng kanyang tulong. Maya-maya, narinig ni Alana ang tunog ng takong napapalapit sa halway. Isang bulto ng anino ang humaharang sa liwanag ng pinto. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, ang mukha ay matigas at ang mga mata ay matalim, ang tumambad sa kanyang paningin. Ang aura ng kapangyarihan at pagmamay-ari ay pumuno sa silid. Sino ang Marco de la Cruz na ito? Ang malamig na tinig ay nagtanong, hindi kay Alana, kundi sa hangin. Pagkatapos, bumaling ang matalim na tingin sa kanya. Ako si Achoy. Sophia Imperial. Ang pinsan at abogado niya. At gusto kong malaman ang lahat tungkol sa lagay ng pasyente. Ang kanyang mga mata ay nanunuot na parang sinusuri ang bawat galaw at bawat iniisip ni Alana. May isang bagay sa kanyang tingin na nagparamdam kay Alana ng hindi magandang pangitain. Ang nakaraan ay hindi pa tapos. Ang presensya ni Achoy. Sophia Imperial ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa silid. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, nagpaparamdam kay Alana na tila binubusisi ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Nandoon ang pagtataka, pero mas nangingibabaw ang isang uri ng pagdududa na tila may alam siya, o kaya inaghahanap ng kung anong kamalian. Ikaw ang doktor niya, tanong ni Sophia, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagmamataas. Hindi ito tanong na naghahanap ng impormasyon, kundi isang pahayag ng pagdududa. Ako si E. Alana Reyes, ang attending physician ni N. de la Cruz, sagot ni Alana, pinilit na panatilihing matatag ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim, nagpapanggap na hindi siya apektado. Ang kanyang profesionalismo ang tanging pananggan niya ngayon. Kasalukuyan po siyang nagpapahinga matapos ang operasyon. Ang kanyang kondisyon ay stable, ngunit ano ang prognosis? Putol ni Sophia, hindi man lang hinintay na matapos ang kanyang paliwanag. Kailan siya babalik sa dati? Ang kanyang posisyon sa kumpanya ay hindi maaaring matinggan ng matagal. Napapikit si Alana ng mariin. Ang kanyang pasyente ay halos hindi pa gumagaling mula sa isang seryosong aksidente, at ang pinag-aalala ni Sophia ay ang posisyon sa kumpanya. Mayroon po siyang traumatic brain injury, attorney. Particular, post-traumatic amnesia. Hindi natin masisiguro kung kailan o kung babalik pa nga ba ang lahat ng kanyang alaala. Tumalim ang tingin ni Sophia. Amnesia. Hindi ba yan kadalasang nagiging dahilan lang para makatakas sa obligasyon? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Huwag mong sabihing nagtatago lang siya. Matagal na niyang ginagawa iyan. Nanindig ang balahibo ni Alana. Ang mga salita ni Sophia ay tila patama sa kanya. Alam ba nito? Paano? Hindi. Hindi pwedeng. Kailangan niyang maging kalmado. Attorney, isang seryosong kondisyon ang amnesia. Kailangan niya ng suporta at pag-unawa. At kailangan niya ng comprehensive rehabilitation. Rehabilitation, muling putol ni Sophia. Napakalaki ng gugugulin dyan. Hindi ba pwedeng gamot lang? Doon nawala ng pasensya si Alana. Ang buhay ng tao ang nakataya dito, attorney. Hindi ito negosyo. Umisi lang si Sophia. Doon ka nagkakamali, doktora. Ang buhay ni Marco ay negosyo. At responsibilidad ko siyang protektahan. Hindi ko hahayaan na may sinumang makasira sa pangalan at kayamanan ng pamilya de la Cruz. Ang huling pangungusap ay tila direktang pananakot kay Alana. Gusto ko ikaw ang maging pangunahing doktor niya. At gusto ko, sa bawat galon niya, ikaw ang mag-ulat sa akin. Walang palya. Walang nagawa si Alana kundi tumango. Para sa kapakanan ni Marco, kailangan niyang sumunod. Kahit na ang bawat pagkakataon na makikita niya ang mukha ni Sophia, ay parang muling pagbabalik sa kanyang pinakamadilim na bangungot. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang shift sa ospital, bumalik si Alana sa kanyang apartment. Ang liwanag sa loob ay galing sa maliit na lampara sa tabi ng higaan. Lumapit siya, dahan-dahang binuksan ang pinto. Naroon si Ella, mahimbing na natutulog, nakayakap sa kanyang paboritong teddy bear. Ang munting mukha nito ay inosente, walang bahid ng anumang problema. Naramdaman ni Alana ang pag-init ng kanyang mga mata.
Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinaplos ang buhok ng anak. Ang anak niya. Ang kanyang lakas. Ang kanyang dahilan para lumaban. Paano kung malaman ni Marco ang tungkol kay Ella? Paano kung, sa kabila ng amnesia, bigla siyang maalala at balikan sila? Pero bakit pa? Hindi na niya kailangan ang Marco na iyon. Ang Marco na nangako ng walang hanggan, pero biglang nawala na parang bula ng kailanganin niya ito. Flashback, ang liwanag ng araw sa tabing dagat. Ang tawa ni Marco habang buhat siya. Ang pag-asa sa kanyang mga mata nang sabihin niyang magpakasal sila. Pagkatapos, ang malamig na tawag sa telepono. Hindi na kita pwedeng balikan, Lana. Patawarin mo ako. Ang pagkabigla. Ang pagkabaliw. Ang pag-iyak. At ang pagtuklas na nagdadalang tao siya. Nilingon ni Alana ang nakabukas na pintuan. Naroon si Bea, nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Bea ang tanging nakakaalam ng kanyang buong kwento. Ang nag-iisang kaibigan na nanatili sa tabi niya. Nakita ko ang pinsan ni Marco, sabi ni Bea, ang boses ay pabulong. Ang taas ng ere. Imperial talaga. Sagot ni Alana, ang kanyang tinig ay pagod. At gusto niya ako ang maging attending physician ni Marco. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Umiling si Bea. Hindi maganda iyan, Lana. Alam kong hindi mo siya gusto makasama, at ngayon ay nasa ilalim ka pa ng presyon niya. Mag-ingat ka sa babaeng iyon. Mukha siyang gagawin ang lahat para sa interes niya. Wala akong magagawa, Bea. Pasyente ko si Marco. At kailangan kong gawin ang trabaho ko. Tumindig si Alana, lumapit sa bintana, tinitigan ang madilim na kalangitan. Ang nakakatakot, Bea, ay kung maalala niya. O kahit paano, kung may makadiskubre ng tungkol kay Ella. Hindi. Hindi pwede, giit ni Bea, lumapit at hinawakan ang balikat ni Alana. Nakalimutan na niya ang lahat. At si Sofia, mukhang interesado lang sa pera. Hindi niya hahanapin ang mga ganitong klase ng impormasyon. Basta mag-ingat ka sa kanya at huwag kang magpakita ng anumang emosyon. Professional lang. Ngunit paano magiging profesional kung ang puso mo ay patuloy na nagdudugo sa tuwing nakikita mo ang kanyang mukha? Kinabukasan, sa ospital, habang sinusuri ni Alana ang mga vital signs ni Marco, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib na mabilis ding sinundan ng takot. Kailangan niyang tandaan ang kanyang misyon, maging doktor. Walang iba. De la Cruz, pakigalaw po ang mga daliri niyo, sabi niya, profesional. Sinubukan ni Marco, ngunit tila hirap pa rin. Lumapit si Alana at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya, ginabayan ang kanyang mga daliri. Hindi maiiwasan ang pagdampi ng kanilang balat. Isang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Alana. Ang pamilyar na pakiramdam ng kanyang kamay. Ang init. Agad niya itong binitiwan. Biglang pumasok si Sofia. Ang kanyang tingin ay matalim, nagmamasid sa kanilang dalawa. Nakuha niya ang eksaktong sandali ng pagdampi ng kanilang kamay. Isang pagbabanta ang sumilay sa kanyang mga mata. Dosi, may tumawag galing sa office ni Attorney. Imperial, sabi ng isang nurse, boses ay nanginginig. Gusto po nila ang lahat ng kopya ng medical records ni De la Cruz, simula sa pagdating niya. Lahat po. Nilingon ni Alana si Sofia. Umisi ang abogado. Just standard procedure, doktora. Gusto ko lang siguraduhin na walang anumang pagkakamali ang nangyayari sa pagitan ng pamilya De la Cruz at ng inyong ospital. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. At sa pagitan ng pasyente at ng kanyang doktor. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ang kasalukuyang kondisyon ni Marco ang tinutukoy niya, kundi ang anumang maaaring koneksyon nila sa nakaraan. Nakahinga ng malalim si Alana. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa bawat oras na lumilipas, mas lumalalim ang anino ng isang imperial sa buhay niya. Sinimulan ni Alana ang komprehensibong rehabilitasyon ni Marco. Bawat araw, paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili na ito ay tungkol sa kanyang propesyon, sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor. Walang personal na damdamin. Walang nakaraang dapat balikan. Pinilit niyang maging bato. Sa unang sesyon, sinimulan niya ang mga simpleng ehersisyo sa kamay at paa.
N.A. de la Cruz, subukan po nating igalaw ang mga daliri, sabi niya, kalmado ang boses, habang inaalalayan ang kamay ni Marco. Ang pagdampi ng kanilang balat ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya ito napigilan. Habang ginagabayan niya ang mga kamay ni Marco sa bawat paggalaw, parang bumalik ang mga alaala ng mga nakaraang pagdampi. Noon, puno ng pagmamahal. Ngayon, puno ng pagkabahala at pait. Pinilit niyang alisin ang mga alaala. Ngunit ang mga kamay ni Marco, kahit mahina pa, ay tila may sariling alaala, unti-unting kumikilos na parang nagsisimulang sumunod sa kanya. Magaling, N.A. de la Cruz, sabi niya, pinilit na huwag ipakita ang emosyon sa boses. May bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang bahagyang kurba na nagpadurog sa puso ni Alana. Ang ngiting iyon. Ang ngiting iyon na minsan ay nagpasaya sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Patuloy ang kanilang therapy. Isang hapon, habang ginagawa nila ang speech therapy, kung saan kailangan niyang pagkwentuhin si Marco tungkol sa mga simpleng bagay, biglang nagsalita si Alana tungkol sa isa niyang pasyenteng bata. Mayroon akong pasyenteng 5 taong gulang, si Ella, simula niya, habang pinipilit na gawing normal ang pag-uusap. Napakakulit niya pero napakamamahal. Mahilig siyang mag-drawing ng mga prinsesa at superheroes. Biglang umiti si Marco. Hindi lang bahagyang ngiti, kundi isang mas malalim, mas tunay na ngiti. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap na parang may nagising na kung ano sa loob niya. Ang ngiting iyon ang nagpakaba kay Alana. Eksaktong-eksakto ang ngiti na nakita niya sa mga litrato noon. Si Ella, ulit ni Marco, ang boses ay bahagyang malinaw na ngayon. Magandang pangalan. Naramdaman ni Alana ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pinilit niyang maging kalmado. Makulit at matalino. Parang may nakita na akong ganoong ngiti, mahina nitong sabi, tinitigan siya. Doon na bumalik ang kanyang kaba. Dali-dali siyang lumipat sa ibang usapan, nagtanong tungkol sa pakiramdam niya. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo si Sofia sa pintuan, matalim ang tingin. Walang babala. Palagi siyang ganito. Doktora Reyes, pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Alana at lumabas. Iniwan niya si Marco na nakatitig sa kanya, tila may tanong sa mga mata. Gusto kong malaman kung bakit tila mas mabilis ang recovery ni Marco kapag ikaw ang kaharap niya, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay malamig. May kakaiba. At hindi ako naniniwala sa luck o good doctor. Ang kanyang tingin ay nanunuot, naghahanap ng kasagutan. Attorney Imperial, ang paggaling ng pasyente ay depende sa kanilang kondisyon at sa kanilang dedikasyon sa therapy, paliwanag ni Alana. Walang magic formula. Ito ay proseso. Bakit parang mayroon kayong kakaibang koneksyon? Tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng pagdududa. May nakaraan ba kayo? Nanindig ang balahibo ni Alana. Ito na. Ang tanong na kinatatakutan niya. Attorney, bilang doktor, ang profesional na relasyon lang ang mayroon kami sa pasyente. Walang personal na koneksyon. Hindi ngumiti si Sofia. Mas mabuti kung ganun, doktora. Dahil ang pamilya de la Cruz ay hindi papayag na may sinumang makasira sa kanilang pangalan at reputasyon. Ang banta ay malinaw. Maraming mga doktor sa ospital na ito. Siguraduhin mong mananatili kang profesional. Dahil ang bawat galaw mo ay binabantayan. Pagkatapos noon, tumalikod si Sofia at lumakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong ay tila nag-iiwan ng malalim na bakas sa sahig. Nagsimulang magtala si Alana sa medical chart ni Marco. Sinubukan niyang ipaliwanag ang mga reaksyon ni Marco sa kanyang therapy sa pamamagitan ng siyensya, sa pamamagitan ng mga medikal na termino. Normal na reaksyon ng utak. Walang iba. Ngunit sa loob-loob niya, nagtatalo ang kanyang isip at puso. Ang ngiti ni Marco. Ang kanyang tingin. Mayroong isang bagay na lampas sa siyensya. Mayroong isang bagay na pamilyar. At nakakatakot iyon. Habang isinusulat niya ang kanyang mga obserbasyon, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Nilingon niya. Si Marco. Nakatayo ito sa pintuan ng kanyang silid, nakasandal sa frame, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Alana. Ang kanyang mga hakbang ay bahagya ng bumalik sa dati. Doktora, mahina niyang sabi,
ang kanyang boses ay tila may pagnanais na matuklasan ang isang lihim. May isang tanong lang ako. Kumunot ang noo ni Alana. Humanda siya. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim, puno ng pagkalito at pag-asa. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Alana. Bakit parang kilala kita, noon pa? Nanlamig si Alana. Ang ballpen sa kamay niya ay muntik ng mahulog. Ang kanyang puso ay kumawala sa kanyang dibdib. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Nagising si Marco mula sa isang panaginip na tila isang pelikula na pinutol sa gitna. May isang babae. Ang kanyang mukha ay malabo, ngunit ang kanyang ngiti ay maliwanag. Naramdaman niya ang init ng kanyang labi sa kanyang labi, isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Pagkatapos, isang munting tawa ng bata. Isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang daliri. Ngunit bago pa niya makita ng malinaw ang mga mukha, naglaho ang lahat. Bumangon siya, ang kanyang ulo ay masakit. Ang mga panaginip na ito ay madalas na dumarating. Mga piraso ng alaala na hindi niya kayang buuin. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ni Iggy Reyes. Si Alana. Ang kanyang doktor. Bakit? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa kanya mula pa kahapon, mula nang tanungin niya si Alana at nakita ang pagkabigla sa mga mata nito. Mayroong isang bagay sa pagitan nila, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagpaparamdam sa kanya ng pag-asa. Mula sa kanyang silid, madalas niyang pinagmamasdan si Alana habang nagtatrabaho. Ang kanyang dedikasyon sa mga pasyente, lalo na sa mga bata, ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan, ngunit mayroon ding lungkot na tila matagal nang nakabaon. Ang bawat galaw niya ay propesyonal, ngunit mayroon ding lambing na nagpaparamdam kay Marco ng kakaibang ginhawa. Isang hapon, habang nagbabasa si Marco ng isang libro, pumasok si Sofia. Ang kanyang pinsan. Ang tanging taong tila nagmamalasakit sa kanya, ngunit mayroon ding isang bagay sa kanya na nagpaparamdam kay Marco ng pagdududa. Marco, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Sofia, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Umupo siya sa tabi ng kama. Nabalitaan ko na mas mabilis ka raw gumaling dahil kay Reyes. Hindi ko alam kung totoo iyon, o baka naman may iba lang siyang motibo. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin, Sofia? Wala naman, pinsan, sagot ni Sofia, nagkibit balikat. Pero kailangan mong mag-ingat. Maraming tao ang gustong samantalahin ang sitwasyon mo ngayon. Lalo na't wala kang maalala. At ang mga De La Cruz, hindi basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi namin kilala. Pero siya ang doktor ko, giit ni Marco. Tinutulungan niya ako. At nagpapasalamat kami doon, sabi ni Sofia, hinawakan ang kamay ni Marco. Pero, alam mo, Marco, marami kang pinagdaanan bago ito. Maraming tao ang sinaktan mo. At marami ring nanakit sa iyo. Hindi mo lang maalala. Siguraduhin mong hindi ka na muling masasaktan. Ang mga salita ni Sofia ay nag-iwan ng butas sa isip ni Marco. Sino ang sinaktan niya? Sino ang nanakit sa kanya? Ang mga pira-pirasong alaala ay nagbalik, ngunit hindi niya pa rin kayang buuin. Si Iggy Reyes, simula ni Marco, may alam ba siya tungkol sa akin? Sa nakaraan ko. Nagulat si Sofia. Mabilis niyang binawi ang kamay. Wala. Bakit mo naman naisip yan? Siya ay doktor mo lang. Wala siyang alam sa mga personal mong bagay. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganoong pakiramdam, Marco. Gawa lang iyan ng utak mo na naghahanap ng koneksyon. Hindi kumbinsido si Marco. Ang kanyang instincts ay nagsasabing mayroong higit pa. Nang sumunod na araw, sinubukan muling tanungin ni Marco si Alana. Habang ginagawa nila ang kanilang physical therapy, nakita niya ang pagkakataon. Doktora, sabi niya, habang iniaangat ang kanyang braso. Ang tanong ko kahapon, bakit parang pamilyar ka sa akin? Tinitigan siya ni Alana. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Lungkot? Takot? Ling De La Cruz, normal lang po iyan sa mga pasyenteng may amnesia. Ang utak ay naghahanap ng pamilyar na bagay sa paligid. Bahagi po iyan ng recovery. Pero hindi lang ito basta pamilyar, giit ni Marco.
para akong may nakalimutan na mahalaga. At pakiramdam ko, ikaw ang susi para maalala ko. Umiling si Alana. Wala po akong alam, Jim de la Cruz. Ang tanging alam ko ay ang medical history mo. At ang kailangan mo ngayon ay mag-focus sa paggaling. Ang kanyang pagtanggi ay nag-iwan ng isang butas sa puso ni Marco. Bakit siya umiiwas? May itinatago ba siya? Kinagabihan, habang nakahiga sa kama, hindi makatulog si Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-search sa internet. Nag-type siya ng key post-traumatic amnesia recovery at deja vu amnesia. Maraming artikulo ang lumabas. Binasa niya ang bawat isa, naghahanap ng sagot. May isang artikulo ang nagsasabing, ang mga pira-pirasong alaala ay maaaring bumalik sa pamamagitan ng mga pamilyar na mukha, lugar o bagay. Ang pakiramdam ng deja vu ay isang senyales na ang utak ay nagsisimulang gumana muli. Napahawak si Marco sa kanyang dibdib. Pamilyar na mukha. Si Alana. Siya ang pamilyar na mukha. Kinaumagahan, habang nag-iisa si Alana sa silid ni Marco, nag-aayos ng kanyang mga gamit, biglang pumasok si Marco. Hindi niya namalayan. Nakasuot na siya ng mga damit na pang-ospital, at tila mas malakas na siya. Doktora, mahina niyang tawag. Nagulat si Alana. Nilingon niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang emosyon. Pagnanais? Pagkalito. Lumapit si Marco. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Tumayo siya sa harapan ni Alana, ang kanilang mga mukha ay halos magkalapit. Naramdaman ni Alana ang init ng kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumawala sa kanyang dibdib. Bakit, tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at paghahanap. Bakit pakiramdam ko, matagal na kitang kilala? Hindi nakasagot si Alana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Dahan-dahang inangat ni Marco ang kanyang kamay, hinawakan ang pisngi ni Alana. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinaplos ang kanyang balat. Isang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Alana. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa mga labi ni Alana. Isang halik. Isang halik na puno ng paghahanap, ng pagkalito, ng isang uri ng pagmamahal na hindi niya maintindihan. Naramdaman ni Alana ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang itulak siya palayo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay tila na paralisa. Ang halik na iyon. Ang halik na iyon na minsan ay nagbigay sa kanya ng lahat ng pag-asa. Huminto si Marco. Tinitigan niya si Alana, ang kanyang mga mata ay nanunuot, na tila naghahanap ng sagot sa kanyang kaluluwa. Para akong kilala kita, noon pa, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagkalito. Matagal na. Ang halik ni Marco. Ang init ng kanyang labi. Ang mga salitang para akong kilala kita, noon pa. Iyon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Alana. Simula noong sandaling iyon, pinilit niyang iwasan si Marco. Hindi niya kayang harapin ang mga mata nito, ang paghahanap sa mga ito na tila nagbabanta na hukayin ang lahat ng kanyang inilibing na sakit. Sa tuwing magkakasalubong sila sa hallway, mabilis siyang umiiwas. Kung kailangan niyang suriin ang vital signs ni Marco, ginagawa niya ito ng mabilis, halos hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog sa takot. Takot na maalala niya. Takot na muling masaktan. At higit sa lahat, takot para kay Ella. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa ospital, nakita niya si Ella na nakaupo sa sahig ng sala, abala sa pagguhit. Ang mga kulay ay maliwanag, puno ng buhay, tulad ng kanyang anak. Ngumiti si Alana, ang tanging liwanag sa kanyang magulong mundo. Anong ginagawa mo, mahal ko? Tanong niya, lumuhod sa tabi ng bata. Ipinakita ni Ella ang kanyang drawing. 3 stick figures. Isang babae na may mahabang buhok, isang maliit na batang babae, at isang lalaki na may maikling buhok. Ang lalaki ay may malaking ngiti. Si Mama, si Ella at ni. Tumigil si Ella, tinitigan ang lalaki sa drawing. Si Papa? Nanlamig si Alana. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Sino iyan, anak? Hindi ko po alam, Mama, sabi ni Ella, kumunot ang noo. Pero parang gusto ko siya. Siya po ba si Papa? Naramdaman ni Alana ang pagkakonsensya.
Hindi niya kailanman pinag-usapan ang ama ni Ella. Pinili niyang itago ang katotohanan para protektahan ang kanyang anak. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay tila kusa ng lumalabas. Anak, wala tayong papa. Tayong dalawa lang, di ba? Pero bakit po may mga papa ang ibang bata? Tanong ni Ella, inosente. Gusto ko rin po ng papa. Niyakap ni Alana si Ella ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Ang mga tanong ni Ella ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Paano niya ipapaliwanag ang lahat sa kanyang inosenteng anak? Paano niya sasabihin na ang lalaking iyon, ang lalaking nasa ospital, ang lalaking nagpapakita ng pamilyar na ngiti, ay ang kanyang ama? Sa ospital, naging mas maingat si Alana. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga pagbabago kay Marco. Mas mabilis na siyang gumaling. Mas malinaw na ang kanyang pananalita. At mayroon siyang kakaibang pagnanais na matuklasan ang kanyang nakaraan. Isang gabi, habang naglalakad si Alana sa hallway, nakita niya ang ilaw sa silid ni Marco na bukas. Lumapit siya, at nakita niya si Marco na nakaupo sa kama, may hawak na tablet. Nakakunot ang noo nito at tila may seryosong binabasa. Dahan-dahang sumilip si Alana. Nakita niya ang screen ng tablet. Mga news articles. Mga lumang balita tungkol sa isang malaking kumpanya. At isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. De La Cruz Group of Companies. Nagsisimula na siyang maghanap. Nagsisimula na siyang maalala. Kinabahan si Alana. Kung maalala niya ang tungkol sa kanyang negosyo, malapit na rin niyang maalala ang tungkol sa kanyang personal na buhay. At tungkol sa kanya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya. Ed Reyes, ang boses ni Sofia. Malamig at matalim. Nabalitaan ko na tila masyado kang malapit sa aking pinsan. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na manatili kang propesyonal? Attorney Imperial, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sagot ni Alana, pinilit na maging matatag. Trabaho, tumawa si Sofia, isang mapait na tawa. O baka naman may iba kang agenda? Alam kong may anak ka. Isang anak na hindi mo pinag-uusapan. Sino ang ama? Nanlamig si Alana. Paano niya nalaman? Walang kinalaman ang personal kong buhay sa trabaho ko, attorney. O, mayroon, doktora, git ni Sofia. Dahil ang mga taong may itinatago ay kadalasang may motibo. At hindi ko hahayaan na may sinumang makasira sa pangalan ng pamilya de la Cruz. O makakuha ng anumang bagay mula kay Marco. Ang kanyang boses ay naging mas nagbabanta. Kung hindi ka lalayo sa kanya, sisiguraduhin kong hindi lang ang career mo ang masisira. Pati ang buhay mo. Pinuto ni Sofia ang tawag. Nanginginig ang kamay ni Alana. Alam na ni Sofia. Hindi pa niya alam ang lahat, pero malapit na. Kinabukasan, sa locker room, kinausap ni Alana si Bea. Ikinuwento niya ang tungkol sa halik ni Marco, ang mga tanong ni Ella, at ang tawag ni Sofia. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Bea, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay halos pabulong. Pakiramdam ko, unti-unti nang bumabalik ang lahat. At si Sofia, alam na niya ang tungkol kay Ella. Hinawakan ni Bea ang kamay ni Alana. Lana, kailangan mong maging tapat. Sa sarili mo at sa kanya. Kung maalala niya, mas mabuti kung ikaw ang magsasabi ng totoo. Mas masakit kung malalaman niya sa iba. Pero paano kung masaktan lang ulit ako? Tanong ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano kung iwan niya ulit kami? Hindi natin alam, Lana, sagot ni Bea. Pero ang pagtatago ng katotohanan ay mas masakit sa huli. At si Sofia, gagamitin niya iyan laban sa iyo. Naisip ni Alana ang mga salita ni Bea. Ang katotohanan. Pero ang katotohanan ay masakit. Pagkatapos ng kanyang shift, habang naglalakad si Alana patungo sa parking lot, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada malapit sa kanyang kotse. Bumaba ang bintana. Si Sofia. Doktora Reyes, sabi ni Sofia, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May hawak siyang isang folder. May nakita akong interesting na impormasyon tungkol sa iyo. Mga lumang balita. Mga lumang litrato. Nanlamig si Alana. Anong pinagsasabi mo, attorney? O, alam mo kung ano ang pinagsasabi ko, sagot ni Sofia,
dahan-dahang binuksan ang folder. Nakita ni Alana ang isang lumang litrato. Siya at si Marco. Magkasama. Masaya. Noong hindi pa nasisira ang kanilang mundo. Hindi ito maganda para sa iyong reputasyon, doktora, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Lalo na't may anak ka na ngayon. At walang ama. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Kung hindi ka lalayo kay Marco at kung hindi mo itatago ang lahat ng ito, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang tungkol sa iyong lihim na nakaraan. At kung paano mo ginagamit ang iyong posisyon para samantalahin ang isang taong walang malay. Ang banta ni Sofia ay malinaw. Hindi lang ang career ni Alana ang nakataya, kundi pati na rin ang kapayapaan ng buhay ni Ella. Hindi maipinta ang galit ni Sofia Imperial habang pinagmamasdan niya si Marco at Ife Reyes mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat paglapit ni Alana kay Marco, sa bawat ngiti na ibinibigay ng pinsan niya sa doktor. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mas komportable si Marco kay Alana kaysa sa kanya, sa pinsan niyang nag-aalaga sa kanya mula nang mangyari ang aksidente. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kanyang palad. Matagal na niyang minamahal si Marco. Matagal na siyang naghihintay ng pagkakataon. At ngayon, may isang babae na biglang sumulpot at tila kinukuha ang lahat ng atensyon ng pinsan niya. Lumapit siya sa silid ni Marco, ang kanyang mukha ay pinilit na maging kalmado, ngunit ang kanyang puso ay puno ng puot. Nakita niya si Alana na nag-aayos ng gamot ni Marco. Doktora Reyes, pwede ba tayong mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagbabanta. Tumango si Alana at lumabas. Ano ba ang ginagawa mo sa pinsan ko? Diretsong tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Bakit tila mas mabilis siyang gumagaling kapag ikaw ang kaharap niya? May ginagawa ka bang kakaiba? Ginagawa ko po ang trabaho ko, attorney, sagot ni Alana, kalmado pa rin. Ngumisi si Sofia. Trabaho? O baka naman may iba kang motibo? Alam kong marami kang utang. At alam kong may anak ka. Isang anak na hindi mo pinag-uusapan. Nakita ni Sofia ang pagkabigla sa mukha ni Alana. Tagumpay. May itinatago nga. Huwag kang magkaila, doktora. Ang lahat ng impormasyon ay madaling makuha ngayon. At hindi ako papayag na may sinumang makasira sa pangalan ng pamilya de la Cruz. Lalo na't wala pa sa sarili si Marco. Iniwan niya si Alana na nanginginig. Ang kanyang plano ay malinaw, kailangan niyang tanggalin si Alana sa buhay ni Marco. Kailangan niyang kontrolin si Marco. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Marco, umupo si Sofia sa tabi niya. Marco, may gusto akong ikwento sa iyo tungkol sa nakaraan mo. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bago ka na aksidente, mayroon kang problema sa isang babae. Isang babaeng mapagsamantala. Gusto lang niya ang pera mo. Kumunot ang noo ni Marco. Sino? Hindi ko na maalala ang pangalan, pagsisinungaling ni Sofia. Pero kailangan mong mag-ingat. Maraming tao ang gustong samantalahin ang sitwasyon mo ngayon. Lalo na't wala kang maalala. Ang pamilya de la Cruz ang tanging mapagkakatiwalaan mo. Si Ife Reyes ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay matalim. Nagulat si Sofia. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Hindi. Bakit mo naman naisip yan? Siya ay doktor mo lang. Wala siyang alam sa mga personal mong bagay. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganoong pakiramdam, Marco. Gawa lang iyan ng utak mo na naghahanap ng koneksyon. Hindi kumbinsido si Marco. Nakita ni Sofia ang pagdududa sa kanyang mga mata. Kailangan niyang gumawa ng mas matinding hakbang. Nang gabing iyon, tinawagan ni Sofia ang kanyang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Alana Reyes, sabi niya. Lahat. Ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang anak. Lahat ng detalye. Masusunod, attorney, sagot ng investigador. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Sofia ng isang folder na puno ng impormasyon. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Mga lumang litrato. Mga news articles. At isang litrato ng isang maliit na batang babae. Si Ella.
Tinitigan ni Sofia ang litrato ni Ella. Pagkatapos, tinitigan niya ang isang lumang litrato ni Alana at Marco na magkasama. Ang ngiti ni Alana. Ang ngiti ni Marco. At ang ngiti ni Ella. Hindi ito nagkakataon lang Bulong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nakita niya ang pagkakahawig. Ang parehong hugis ng mata. Ang parehong ngiti. Ang parehong marka sa pisngi ni Marco. Naramdaman ni Sofia ang isang malaking alon ng galit at pagtataksil. Hindi lang pera ang habol ni Alana. Mayroon pa siyang itinatago. Isang malaking lihim. Biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Ang banayad na tono ng ringtone ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong pagkakataon. Ito ay ang banayad na tono ng ringtone ng banayad na tono ng ringtone ng banayad na tono ng ringtone. Attorney Imperial, may balita po ako, sabi ng kanyang kontak sa ospital. Nakita ko po si Iki Reyes na nag-iiwan ng isang lumang litrato sa silid ni N. de la Cruz. Mukhang silang dalawa po iyon. Napakuyom ang kamao ni Sofia. Ito na. Ang kumpirmasyon na kailangan niya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal. At hindi siya papayag na may sinumang makakuha ng pagmamahal ni Marco, lalo na ang babaeng ito. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia. Ngayon, alam na niya ang lahat. At gagamitin niya ito. Nagmumulto ang mga panaginip kay Marco. Hindi na lang ito malalabong anino, kundi mga mukha, mga tunog at mga damdamin. Isang gabi, nagising siya sa gitna ng matinding bangungot. Nakita niya ang sarili niya na tumatakbo, papalayo sa isang babae na umiiyak, at isang maliit na bata na nakalahad ang kamay. Ang mukha ng babae ay malabo pa rin, ngunit ang kanyang iyak ay malinaw na malinaw. Ang sakit sa kanyang dibdib ay totoo. Lana. Ella D. Bulong niya, ang mga pangalan ay tila lumabas mula sa pinakamalalim na sulok ng kanyang kaluluwa. Bumangon siya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi na ito basta panaginip. Ito ay isang alaala. Isang masakit na alaala. Sinimulan niyang suriin ang kanyang silid. Mayroon siyang pakiramdam na mayroong isang bagay na nakatago. Isang bagay na makakatulong sa kanya. Sa ilalim ng kanyang unan, may nakita siyang isang lumang libro. Hindi niya maalala kung paano ito napunta doon. Binuksan niya. Sa pagitan ng mga pahina, may nakita siyang isang lumang litrato. Nang makita niya ang litrato, tila may bumagsak na pader sa kanyang isip. Siya. At si Alana. Mas bata sila, mas masaya. Nakayakap siya kay Alana, at ang ngiti sa kanilang mga labi ay puno ng pag-ibig. Sa likod ng litrato, may nakasulat na petsa. At isang maliit na puso. Lana, bulong niya, ang pangalan ay tila isang matamis na himig na matagal nang nawala. Ang mga salita ni Sofia ay nagbalik sa kanyang isip. Maraming tao ang sinaktan mo. Isang babaeng mapagsamantalat. Mga kasinungalingan. Ang litratong ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Nang sumunod na araw, nang dumating si Sofia sa kanyang silid, handa na si Marco. Ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Marco, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila matamis, ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Sofia, simula ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. May gusto akong malaman. Ang totoo. Kumunot ang noo ni Sofia. Anong totoo, pinsan? Ang tungkol sa nakaraan ko, giit ni Marco. Ang tungkol sa babaeng sinasabi mong mapagsamantala. Si Ihe Reyes ba ang tinutukoy mo? Nagulat si Sofia. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Bakit mo naman naisip yan? Sinabi ko na sa iyo, wala siyang kinalaman sa nakaraan mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Sofia, sabi ni Marco, inilabas ang litrato mula sa ilalim ng unan at inihagis sa kanya. Sino ito? Bakit kami magkasama? At bakit mo ako niloloko? Kinuha ni Sofia ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Saan mo nakuha ito? Hindi mahalaga kung saan, sabi ni Marco, tumayo mula sa kama. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang isip ay nagsisimulang maging malinaw. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Sabihin mo sa akin, Sofia. Ngayon na.
Nanginginig si Sofia. Ang kanyang plano ay unti-unting nasisira. Marco, hindi mo naiintindihan. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? O niloloko, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay lumalakas. Ano ang itinatago mo sa akin? Mayroon pa bang iba? Sa kanyang pagkabigla at galit, nawalan ng kontrol si Sofia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Mayroon. May anak siya. Isang anak na hindi mo alam. Ang anak na iniwan mo. Ang anak na bunga ng pagmamahal nyo na pinilit kong itago para sa kapakanan ng pamilya natin. Ang mga salita ni Sofia ay parang bomba na sumabog sa silid. Marco. Anak. Iniwan. Ang lahat ng pira-pirasong alaala ay biglang nagdikit-dikit. Ang bangungot. Ang babaeng umiiyak. Ang maliit na kamay. Ang ngiti ni Ella. Ang mga tanong ni Ella tungkol sa kanyang ama. Ang lahat. Ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang araw na nakilala niya si Alana. Ang kanilang pag-ibig. Ang gabi na sinabi ni Alana na nagdadalang tao siya. Ang pagkabigla ng kanyang pamilya. Ang pagbabanta ni Sofia. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang pagtalikod. Ang kanyang pag-alis. Ang sakit. Ang sakit ng pagtataksil. Ang sakit ng pagsisisi. Ang sakit ng pagkawala. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at sakit. Ang lahat ng alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon, lumulunod sa kanya. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Lana. Ella D. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Narinig ni Alana ang kaguluhan mula sa nurse station. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ni Marco. Pagpasok niya, nakita niya si Marco na nakahiga sa kama, ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Si Sofia ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Anong nangyari? Tanong ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Sofia, hindi makasagot. Lumapit si Alana kay Marco. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang balat ay malamig. Marco! Marco, gising ka. Dahan-dahang idinilat ni Marco ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Alana. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ng pagkilala, at ng matinding pagsisisi. Alam na niya. Alam na niya ang lahat. Nakatayo si Alana sa silid ni Marco, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang mga mata ni Marco. Hindi na ito blanco. Hindi na ito puno ng pagkalito. Puno ito ng sakit, ng pagkilala, at ng matinding pagsisisi. Alam na niya. Ang lahat. Si Sofia ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na mahalaga si Sofia ngayon. Ang tanging nasa isip ni Alana ay si Marco. Dahan-dahang lumapit si Alana sa kama. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila bawat isa ay nagdadala ng bigat ng nakaraan. Tinitigan niya si Marco. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking nagwasak sa kanya. Marco T. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit hindi mo sinabi? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay garalgal, puno ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Alana, naghahanap ng kasagutan. Bakit mo itinago si Ella? Sa mga salitang iyon, tila may bumagsak na pader sa loob ni Alana. Ang lahat ng emosyon na matagal niyang kinulong ay biglang kumawala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. At pagkatapos, sunod-sunod na ang pagpatak ng mga luha. Paano ko sasabihin, Marco, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay basag, puno ng pait. Paano ko sasabihin sa iyo na may anak tayo, kung ikaw mismo ang umalis? Kung ikaw mismo ang nag-iwan sa akin na mag-isa? Umupo si Alana sa tabi ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Naalala mo ba ang araw na sinabi ko sa iyo na nagdadalang tao ako? Ang saya mo noon. Ang mga pangako mo. Pero kinabukasan, wala ka na. Isang tawag lang sa telepono. Isang malamig na paalam. Hindi mo man lang ako hinarap.
Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mag-isa, Marco? Patuloy ni Alana, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang mag-isa na magdala ng bata sa sinapupunan. Ang mag-isa na manganak. Ang mag-isa na magpalaki ng bata. Ang bawat gabi, umiiyak ako. Ang bawat araw, lumalaban ako. Para kay Ella. Dahil siya ang tanging pag-asa ko. Lana, patawarin mo ako, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Alana, ngunit umatras siya. Patawarin, tumawa si Alana, isang mapait na tawa. Ang sakit na idinulot mo, Marco, ay hindi basta-basta mawawala. Ang bawat pagtawa ni Ella, ang bawat hakbang niya, ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa amin. Ang pamilya na sana ay nabuo natin. Alam ko, Lana, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam kong nagkamali ako. Alam kong naging duwag ako. Pero pinilit ako. Ang pamilya ko. Si Sofia D. Hindi mo kasalanan ang lahat, Marco, sabi ni Alana, tumayo. Pero pinili mo. Pinili mong iwan kami. Pinili mong maniwala sa kanila kaysa sa akin. At iyon ang pinakamasakit. Biglang bumukas ang pinto. Si Nurse B. Nakita niya ang tensyon sa silid. Ang mga luha ni Alana. Ang sakit sa mukha ni Marco. Doktora Reyes, may emergency po sa ICC, sabi ni Bea, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang senyas para kay Alana na umalis. Tumango si Alana. Nilingon niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais. Pagnanais na ayusin ang lahat. Ngunit huli na. Kailangan ko nang umalis, Jean F. de la Cruz, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay malamig, propesyonal. Lana, huwag, sigaw ni Marco, sinubukan niyang bumangon. Lana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo at kay Ella. Nilingon siya ni Alana. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi ko na kayang magtiwala sa iyo, Marco. Ang sugat ay masyadong malalim. Tumalikod si Alana at lumabas ng silid, iniwan si Marco na nag-iisa. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang kanyang puso ay tila nadurog. Ang sugat ay masyadong malalim. At hindi niya alam kung kailan o kung maghihilom pa nga ba. Hindi mapakali si Marco. Ang bawat salita ni Alana ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang pagtanggi na magbigay ng pangalawang pagkakataon ay parang malamig na batis na umagos sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya, muli siyang nawalan ng lahat. Ngayon, sa pagkakataong ito, alam na niya kung ano ang nawala. Sinubukan niyang lapitan si Alana. Nagpadala siya ng mga bulaklak sa kanyang opisina, mga rosas na pula, tulad ng pag-ibig na nararamdaman pa rin niya. Nagpadala rin siya ng mga sulat, nagpapaliwanag, nagmamakaawa para sa pagpapatawad. Ngunit ang lahat ng ito ay bumabalik sa kanya, hindi man lang binuksan. Ang kanyang mga tawag sa telepono ay hindi rin sinasagot. Lana, pakiusap, kausapin mo ako, bulong niya sa bawat mensahe na hindi niya masabi. Samantala, si Ella, ang munting anghel sa kanyang buhay, ay nagsimulang magtanong tungkol sa kanya. Madalas siyang dumalaw sa ospital, nagpapanggap na nagpapatingin para lang masilayan si Alana at Ella. Nakikita niya si Ella na naglalaro sa ospital garden, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pamilyar na mukha. Mama, bakit po hindi tayo kinakausap ni Kuya Marco? Tanong minsan ni Ella, habang nakatitig sa kanya mula sa malayo. Napalingon si Alana. Anak, busy lang po si Kuya Marco. Ngunit alam ni Marco na hindi iyon ang dahilan. Ang kanyang puso ay nadurog. Nakikita niya ang pagkalito sa mukha ni Ella, ang pagnanais na magkaroon ng isang ama. Isang araw, habang papalabas si Alana sa ospital, isang grupo ng mga reporter ang sumalubong sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay naging maliwanag at ang mga mikropono ay nakatutok sa kanya. Reyes, totoo ba na may anak kayo kay Emed Marco de la Cruz? Bakit niyo po itinago ang pagkakaroon ng anak sa kanya? Inaakusahan po kayo na sinasamantala ang amnesia ni Emed de la Cruz para makakuha ng mana. Ano po ang masasabi niyo? Nanlamig si Alana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat.
Si Sofia. Alam niya na ito ang gawa ni Sofia. Ang pagbabanta niya. Wala pong katotohanan ang mga paratang na iyan, sabi ni Alana, pinilit na maging matatag ang kanyang boses. Ako po ay isang doktor at ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit huli na. Ang balita ay kumalat na. Ang mga headlines ay nagkalat sa social media at sa mga pahayagan. Doktor, inaakusahan ang pagsasamantala sa pasyenteng amnesia. Lihim na anak ng De La Cruz here, na bunyag. Sa ospital, naramdaman ni Alana ang pagbabago sa tingin ng mga kasamahan niya. Ang mga bulungan. Ang mga pagdududa. Ang banig ng kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Kinabukasan, ipinatawag si Alana ng medical director. Ang kanyang mukha ay seryoso. Reyes, naiintindihan namin ang sitwasyon, simula ng direktor. Ngunit ang iskandalo na ito ay nakakasira sa reputasyon ng ospital. Kailangan mong magpaliwanag. At pansamantala, kailangan naming tanggalin ka sa kaso ni N.F. De La Cruz. Naramdaman ni Alana ang pagkahilo. Hindi lang ang kanyang reputasyon ang nasisira, kundi pati na rin ang kanyang karir. Ang kanyang kakayahang magtrabaho. Ang kanyang kakayahang magbigay ng magandang buhay para kay Ella. Umuwi si Alana, ang kanyang mga balikat ay mabigat. Nakita niya si Ella na naglalaro sa sala, inosente. Paano niya sasabihin sa kanyang anak ang lahat ng nangyayari? Paano niya poprotektahan si Ella mula sa kaguluhan na ito? Naramdaman ni Alana ang kanyang mga luha na dumadaloy. Lumuhod siya sa tabi ni Ella at niyakap ito ng mahigpit. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lahat. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang karir, ang kanyang kapayapaan. Biglang nagring ang doorbell. Binuksan niya. Isang lalaking nakaputi ang uniforme, may hawak na sobre. Alana Reyes, tanong ng lalaki. Ako nga po, sagot ni Alana, ang kanyang puso ay kumakabog. May kihki ay huta po kayo, sabi ng lalaki, iniabot ang sobre. Mula po kay Atty. Sofia Imperial. Nang makita ni Alana ang nilalaman ng sobre, nanlamig siya. Isang formal na demanda. Inaakusahan siya ni Sofia ng paglabag sa confidentiality agreement ng ospital. At ang pinakamasakit sa lahat, hinihiling ni Sofia ang pagtanggal sa kanya ng karapatang maging ina kay Ella. Batay sa mga maling impormasyon at banta. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang BEC ay bumagsak sa sahig. Tinignan niya si Ella na nakatingin sa kanya, puno ng pagkalito. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang karir. Ang kanyang anak. Ang lahat. Ang mga balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Ang pangalan ni Alana Reyes ay nasa bawat headline. Ang mga paratang ni Sofia Imperial ay nakasira sa kanyang reputasyon, sa kanyang karera, at ngayon, maging sa kanyang pamilya. Nakita ni Marco ang lahat ng ito. Ang bawat pahayag sa social media, ang bawat balita sa telebisyon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi kaysa sa pisikal na sakit mula sa kanyang mga sugat. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang nag-iwan kay Alana. Siya ang nagpabaya. At ngayon, oras na para ayusin ang lahat. Marco, saan ka pupunta? Tanong ni Nurse Bea, habang nakita si Marco na naglalakad palabas ng silid, nakasuot na ng malinis na damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa korte, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan kong ayusin ang lahat. Pero Marco, hindi ka paganap na gumagaling, sabi ni Bea, nag-aalala. Wala nang oras, git ni Marco. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ni Lana at Ella dahil sa mga kasinungalingan. Pagdating ni Marco sa korte, nandoon na si Alana. Nakaupo siya sa upuan ng akusado, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Marco. Si Sofia Imperial ay nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Mumisi siya nang makita si Alana. Akala niya, nanalo na siya. Nagsimula ang pagdinig. Binabasa ng abogado ni Sofia ang mga akusasyon. Mga peking ebidensya. Mga pinalaking kwento. Ang lahat ay nakasentro sa pagwasak kay Alana. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang dugo. Ang akusado ay ginamit ang kanyang posisyon bilang doktor para samantalahin ang aking kliyente na wala sa sarili,
para sa kanyang sariling interes at para makuha ang kayamanan ng pamilya de la Cruz, sigaw ng abogado ni Sofia. Hindi na nakapagpigil si Marco. Tumayo siya. Lais, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong bulwagan. Nagulat ang lahat. Nilingon siya ni Sofia, ang kanyang mukha ay namutla. Maging si Alana ay nabigla, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Marco. De la Cruz, hindi po kayo pwedeng magsalita, sabi ng judge. Kailangan kong magsalita, giit ni Marco, lumapit sa harap. Ang lahat ng sinasabi nila ay kasinungalingan. Si Alana Reyes ay walang kasalanan. Nanginig ang kamay ni Sofia. Marco, anong ginagawa mo? Naalala mo na ba ang lahat? Tiningnan ni Marco si Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sofia, naalala ko na ang lahat. At naalala ko rin kung paano mo ako minanipula. Kung paano mo ako pinilit na iwanan si Lana. Kung paano mo ako siniraan para sa sarili mong interes. Isang bulong ang kumalat sa bulwagan. Nagulat ang mga tao. Maging ang pamilya de la Cruz na nandoon din ay nanlaki ang mga mata. Si Ella, sabi ni Marco, lumapit kay Alana. Hinawakan niya ang kamay nito sa kabila ng pagtataka ng lahat. Si Ella ay anak ko. At hindi siya produkto ng pagsasamantala. Siya ay bunga ng pag-ibig. Hinawakan ni Alana ang kamay ni Marco. Ang kanyang mga luha ay umaagos. At hindi ko hahayaan na sirain mo ang buhay ng nanay ng anak ko, Sofia, patuloy ni Marco, tinitigan si Sofia. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw ang nagmanipula sa akin. Ikaw ang nagtago ng katotohanan. Nanginginig si Sofia. Walang masabi. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Marco, kinuha ang isang e-drive mula sa kanyang bulsa. Mga recordings ng mga pag-uusap namin ni Sofia. Ang kanyang mga banta. Ang kanyang pagtatangkang kontrolin ang mga ari-arian ng pamilya. Doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-take ng litrato. Ang mga mata ng judge ay nanlaki sa pagkabigla. Pagkatapos ng mahabang pagdinig, lumabas ang desisyon ng korte. Si Sofia Imperial ay nahaharap sa mga kaso ng paninirang puri, pagmamanipula at pagtatangkang pagkuha ng ari-arian. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Para kay Alana, ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang kanyang karera ay nailigtas. Ngunit ang kanyang puso, bagaman gumaan ang pakiramdam, ay may bahid pa rin ang pait. Hindi siya nagpahayag ng galak. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Lumapit si Marco kay Alana. Lana, nalinis na ang pangalan mo. Patawarin mo ako. Nilingon siya ni Alana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Marco. Para sa lahat ng ito. Pero hindi pa sapat, sabi ni Marco. Gusto kong ayusin ang lahat. Para sa iyo. Para kay Ella. Para sa pamilya natin. Ngunit hindi sumagot si Alana. Tinitigan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang laban ay nanalo. Ngunit ang sugat sa puso ay hindi pa lubusang naghihilom. Ang pagbagsak ni Sofia Imperial ay mabilis. Ang mga ebidensya na inilatag ni Marco ay hindi matatawaran. Ang mga kaso laban sa kanya ay umusad, at sa huli, napatunayan ang kanyang pagmamanipula at paninirang puri. Siya ay kinasuhan, at sa lalong madaling panahon, siya ay mapaparusahan. Ngunit para kay Alana, ang pagbagsak ni Sofia ay hindi nagbigay ng kaganapan. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang araw, matapos ang pagdinig, nagpasya si Alana na dalawin si Sofia sa detention facility. Kailangan niyang harapin ito. Para sa kanyang sarili. Para kay Ella. Pagpasok niya sa silid ng pagdalaw, nakita niya si Sofia na nakaupo sa kabilang panig ng salamin. Ang dating mapagmataas na Sofia ay tila nawala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mukha ay puno ng kapaitan. Bakit ka narito? Malamig na tanong ni Sofia. Kailangan kitang kausapin, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay kalmado. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo ginawa ito sa amin? Ngumisi si Sofia. Dahil sa iyo. Kinuha mo si Marco sa akin. Matagal ko na siyang gusto. Pero ikaw ang pinili niya.
At nang iwan ka niya, inakala kong may pagkakataon ako. Pero bumalik ka. At kinuha mo ulit siya. Hindi ko siya kinuha sa iyo, Sofia, giit ni Alana. Hindi mo siya pag-aari. At ang pagmamahal ay hindi pwedeng ipilit. Ang ginawa mo ay mali. Mali, tumawa si Sofia. Ang buong buhay ko ay mali. Ang pamilya ko, pinilit akong maging perpekto. Pinilit akong maging abogado. Pinilit akong mahalin si Marco. Pero hindi ko nakuha ang gusto ko. Naramdaman ni Alana ang kaunting awa para kay Sofia, sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot nito. Isang babaeng biktima rin ng sarili niyang ambisyon at pagkabigo. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan, Sofia, sabi ni Alana, tumayo. Tinitigan siya ni Sofia. Hindi ako makakahanap ng kapayapaan. At ikaw, Lana, sana ay maging masaya ka. Dahil sa huli, ikaw ang nanalo. Umalis si Alana. Ang pagdalaw na iyon ay hindi naghilom ng kanyang sugat, ngunit nagbigay sa kanya ng isang uri ng pagtanggap. Simula noon, si Marco ay naging mas matyaga. Araw-araw, dumadalaw siya sa bahay ni Alana. Hindi para magdemanda, kundi para lang makasama si Ella. Naglalaro siya sa bata, nagbabasa ng kwento, at nagtuturo ng mga simpleng bagay. Dahan-dahang, si Ella ay nagsimulang magtiwala sa kanya. Nagsimulang tawagin siya ng si Papa. Isang hapon, habang naglalaro si Marco at Ella sa garden, pinagmamasdan sila ni Alana mula sa bintana. Ang tawa ni Ella. Ang ngiti ni Marco. Isang pamilya. Isang pamilya na matagal na niyang inasam. Lumapit si Bea kay Alana. Nakikita mo, Alana? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para iyan sa iyo. Para malaya ka. Naalala ni Alana ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sakit. Ang luha. Ang paglaban. Ngunit nakikita niya rin ang pagbabago kay Marco. Ang kanyang pagsisisi. Ang kanyang pagtitiyaga. Ang kanyang pagmamahal para kay Ella. Dahan-dahang lumabas si Alana. Lumapit siya kay Marco at Ella. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Marco, simula ni Alana, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto kong kausapin ka. Naglakad sila sa isang liblib na sulok ng garden. Alam kong mahirap itong tanggapin, Lana, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero handa akong gawin ang lahat. Handa akong hintayin ka. Handa akong patunayan na karapat-dapat ako sa pagpapatawad mo. Tumingin si Alana sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang sinseridad. Nakita niya ang sakit. Nakita niya ang pagmamahal. Maraming sakit ang nangyari, Marco, sabi ni Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero nakikita ko ang pagbabago mo. At nakikita ko kung gaano ka kamahal ni Ella. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Dahil sa pagiging duwag ko. Hindi, Marco, sabi ni Alana, umiling. Ako ang humihingi ng tawad. Sa galit ko. Sa pagtatago ko. Lumapit si Marco kay Alana, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Ang lahat ng ginawa mo ay para kay Ella. At naiintindihan ko. Tinitigan niya si Alana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mayroon pa ba akong pagkakataon, Lana? Dahan-dahang inangat ni Alana ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Marco. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ngiting matagal nang nawala. Hindi ko alam, bulong ni Alana. Hindi ko pa alam. Pero susubukan kong magtiwala ulit. Niyakap ni Marco si Alana ng mahigpit. Ang yakap na matagal niyang hinintay. Ang yakap na puno ng pag-asa. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Marco at Alana kasama si Ella, kinuha ni Marco ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa harapan ni Alana. Alana Reyes, simula ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngayon na buo na tayo, na handa ka nang magtiwala ulit, gusto kong tanungin ka. Papakasalan mo ba ako? At bigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang tunay na ama kay Ella? Napakapit si Alana sa kanyang dibdib. Ang singsing sa loob ng kahon ay kumikinang sa sikat ng araw.
Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang lahat ng pangarap niya. Ang lahat ng sakit. Ngayon, nasa harapan niya ang pag-asa. Nakatitig si Alana sa mga mata ni Marco, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang singsing sa kahon ay kumikinang, sumasalamin sa pag-asa na matagal nang nawala. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay tila unti-unting lumilipad. Ang nakikita niya ngayon ay isang Marco na nagbago, isang Marco na handang lumaban para sa kanila. Papakasalan mo ba ako, Lana? Ulit ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagnanais at pagmamahal. Tiningnan ni Alana si Ella, na nakatingin sa kanila, puno ng pagtataka. Ang kanyang anak. Ang kanyang dahilan. Marco, sabi ni Alana, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Papakasalan kita. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Tumayo siya, niyakap si Alana ng mahigpit. Ang yakap na iyon ay hindi lang yakap ng pagmamahal, kundi yakap ng pagpapatawad, ng pagtanggap at ng isang panibagong simula. Simula noong araw na iyon, nagsimula silang buuin ang kanilang pamilya. Araw-araw, sinisikap ni Marco na bumawi sa mga nawalang taon. Dinadalhan niya si Ella sa parke, nagbabasa ng mga kwento bago matulog, at sinasamahan siya sa kanyang mga school activities. Dahan-dahang, si Ella ay nagsimulang tawagin siyang Ipapa, isang salita na nagpasaya kay Marco ng higit sa anupaman. Si Alana naman, sa kabila ng kanyang abalang trabaho, ay naglalaan ng oras para sa kanila. Nakikita niya ang sinseridad ni Marco, ang kanyang pagsisikap. Ang kanilang bahay ay napuno ng tawa at pagmamahal. Pinlano nila ang isang simple at intimate na kasal. Hindi nila kailangan ng ingranding seremonya. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan nila at ang pagbuo ng kanilang pamilya. Dumating ang araw ng kasal. Isang maliit na hardin ang napili nila, napapalibutan ng mga bulaklak. Nandoon ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya, kabilang si Nurse Bea, na masaya para sa kanila. Nakasuot si Alana ng isang simpleng puting bestida, ngunit ang kanyang kagandahan ay nagniningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Ella, nakasuot ng isang cute na puting damit, ang flower girl. Nang maglakad si Alana patungo sa altar, nakita niya si Marco na nakatayo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsubok, ay tila nawala sa sandaling iyon. Lana, bulong ni Marco nang makalapit siya. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay tila nagpapahiwatig ng kanilang paglalakbay. Marco de la Cruz, tinatanggap mo ba si Alana Reyes bilang iyong kabiyak, upang mahalin at alagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Opo, Father, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Tinatanggap ko si Alana bilang aking kabiyak. At nangangako akong mamahalin siya, at si Ella, sa bawat araw ng aking buhay. Babawi ako sa lahat ng nawala. At sisiguraduhin kong magiging masaya kami. Alana Reyes, tinatanggap mo ba si Marco de la Cruz bilang iyong kabiyak, upang mahalin at alagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan? Tumingin si Alana kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Opo, Father, sagot ni Alana, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Tinatanggap ko si Marco bilang aking kabiyak. At nangangako akong mamahalin siya at magtitiwala ulit. Dahil alam kong ang pag-ibig ay hindi lang damdamin kundi pagpili. At pinipili kita, Marco. Pinipili ko ang pamilya natin. Nagpalitan sila ng singsing. Ang bawat singsing ay simbolo ng kanilang muling pagkakaisa. Ngayon, ipinahahayag ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Dahan-dahang lumapit si Marco at hinalikan si Alana. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pagpapatawad, at ng isang panibagong simula. Lumipas ang mga taon. Si Marco ay naging isang responsableng asawa at ama. Si Alana ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang doktor, mas masaya at mas kumpleto ngayon. Si Ella ay lumaki na isang masayahin at matalinong bata, na mayroong dalawang magulang na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Ang kanilang kwento ay naging patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng kapayapaan. At ang pamilya, sa huli, ay ang pinakamahalagang kayamanan.
Isang gabi, habang nakahiga si Alana sa tabi ni Marco, at si Ella ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid, hinawakan ni Marco ang kamay ni Alana. Salamat, mahal, bulong niya. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ang pangalawang pagkakataon. Umiti si Alana. Hinalikan niya ang kamay ni Marco. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Salamat, mahal. Sa wakas, buo na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Mula sa pinakamadilim na sandali hanggang sa pinakamaliwanag na pag-asa, kayo ang aming naging kasama sa bawat pahina at bawat kabanata. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay naging isang napakagandang karanasan para sa akin. May mga pagkakataong masakit, may mga pagkakataong puno ng pag-asa, ngunit sa bawat salita na isinulat ko, ang layunin ko ay maibahagi ang isang piraso ng aking puso sa inyo. Ito ay higit pa sa isang kwento, ito ay isang paglalakbay ng pagmamahal, pagpapatawad, at pag-asang muling bumangon pagkatapos ng matinding pagsubok. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat damdamin, ang bawat luha, at ang bawat ngiti. Ang pinakamahalagang mensahe na nais kong iwan sa inyo ay ang kakayahan ng pag-ibig na maghilom ng lahat ng sugat, ang kapangyarihan ng pagpapatawad na magbigay ng kalayaan, at ang walang hanggang pag-asa na palaging may panibagong simula pagkatapos ng bawat bagyo. Kung mayroon man kayong naramdaman o nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling magpadala ng mensahe. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Muli, maraming salamat sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Hanggang sa muli nating paglalakbay. Paalam. Pusong muling umiibig.